Nako, salamat po, Gov, at muli kayong nakapagbisita rito. Muling saad ng social worker nang muli siyang mapabisita sa bahay ampunan na iyon. Eksaktong-eksakto po, nandito sila, Mrs. Garcia. Baka gusto niyo po silang makilala ng personal ngayon? Sa tingin ko kapag natapos na lang itong programa. Saad ni Miko bago ngumiti sa kanya. Nang matapos ang programa ay walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang nagtungo sa garden upang doon lumanghap ng sariwang hangin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba nagkaroon siya ng interes sa bahay ampunan na iyon, lalo na nang makita niya ang batang pilay noong nakaraang punta niya. Tila ba may kung ano siyang naramdaman sa batang iyon at iyon ay hindi niya mahinuha noong mga oras na iyon. Nandito rin po pala kayo, saad ng isang maliit na boses, dahilan upang mapabaling siya ng tingin sa gilid niya. Nakita ni Miko si Samuel na ngayon ay inosenteng nakatingin sa kanya bago ito iika-ikang naupo sa bench katabi niya. Masarap pong buga ng hangin dito, Gov. Dito po ako madalas sa tumatambay sa tuwing gusto kong mag-isip. Dagdag pa ng bata. Ani mong matanda ito kung magsalita kaya naman hindi na nagawang pigilan ni Miko ang ngiti na lumabas sa labi niya. Para bang naaalala niya ang sarili niya sa maliit na bata. Ano namang iniisip mo? Tanong ni Miko sa kanya bago ngumiti sa bata na hindi naman ito ginantihan. May problema ka ba na kailangang ilabas? Wala naman po, Gov. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Sanay na po ako na walang pinagsasabihan ng mga problema ko. Ang kailangan ko lang po, lugar na pwede kong paglabasan ng ganito. Sagot ni Samuel sa kanya na ikinangiti at iniling na lamang ni Miko. Bumaba ang mga mata ni Samuel sa braso ni Miko at halos mangunot ang noo ng inosenteng bata nang makita ang birthmark niya sa braso. Ang ganda naman po ng tattoo niyo, Gov. Ani ng bata. Walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang mangiti bago niya rin pinagmasdan ang birthmark na nasa braso niya. Birthmark ko yan. Bata pa lang ako meron na akong ganyan. Sagot ni Miko sa kanya. Para pong ganito? Tanong naman ni Samuel bago niya ipinakita ang birthmark na kaparehong-kapareho ng kay Miko sa kamay niya. Agad na natigilan si Miko nang makita niyang birthmark na nasa kamay ni Samuel. Kaparehong-kapareho iyon ang nasa kanya at alam niyang pareho iyon ng nasa anak niya. Bakit po pareho tayo ng birthmark? Muling tanong ni Samuel na animong kuryoso. Hindi na nagawang makasagot ni Miko dahil sa labis na gulat sa nakita at mas lalo lamang siyang natigilan nang sandaling may narinig siyang boses na familiar din sa alaala niya noon. Samuel, kanina pa kita hinahanap. Ani Lira bago ito natigilan nang makita ang dalawa sa bench na yon. Si Lira. Buhay siya. Buhay ang asawa niya. Ang sabi nila, hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka sa kung sino at ano ka. May mga taong kahit na anong pilit mo at kahit na anong gawin mong pakikisama sa kanila, aayawan ka pa rin nila at hindi magugustuhan. Hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Bandang huli, ikaw pa rin ang makakakilala sa sarili mo. Kung ayaw nila, pipilitin mo pa rin ba sila na gustuhin ka? Kung ayaw nilang talaga sa'yo, may magagawa ka ba para baguhin ang kung anong tingin nila sa'yo? Paano mo nga ba mapipilit ang isang tao na gustuhin ka kung halos kamuhian ka na sa pagsira sa buhay ng isang tao? Handa ka na ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang mapabaling ng tingin sa lugar na iyon. Naroon na sila ngayon sa tapat ng gate. Sa likod noon ay may malaking mansyon at natitiyak niyang mahihirapan siya lalo na ngayong naririto na sila. Ilang linggo na nilang pinag-uusapan ang tungkol sa paglipat nila, ngunit hanggang ngayon pakiramdam niya ay patuloy pa rin siyang mangangapa. Sa katunayan nga ay hindi naman talaga niya ina-expect na ganito kayaman ang nobyo niya. Mukhang nagkamali siya sa mga nauna niyang inakala noon. Pasok na tayo, baka hinihintay na rin tayo ni Mama. Saad ni Miko bago siya hinawakan sa kamay upang alalayan na sana papasok. Nanatili lang sa kinatatayuan si Lira kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabaling muli sa nobya. Bakit Lira, may problema ba?
Hindi ko naman alam na ganitong kakayaman, Miko. Sagot ni Lira sa kanya bago siya bumaling sa nobyo na ngayon ay may nagtatago ng ngisi sa labi. Ang sabi mo ay may kaunti ka lang na negosyo at hindi naman ganun kalaki. Ang sabi mo ordinaryong mamamayan ka lang. Sinabi ko lang lahat ng yon dahil alam kong tatanggihan mo ako. Sagot ni Miko sa kanya dahilan upang pabirong mapaismid si Lira. Alam ko kasi hindi mo ako tatanggapin kapag sinabi kong ako ang gobernador ng bayan namin. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako sumama sa'yo. Bakas ang pagsisisi sa boses ni Lira ng mga oras na yon. Kaya naman kunot noong napabaling ng tingin si Miko sa kanya. Wala namang ibang nagawa si Lira kung hindi ang matawa dahilan upang mapailing na lang si Miko ng mga oras na yon. Makukuha pa rin naman kita sa ayaw at sa gusto mo. Natatawang saad na lang ni Miko bago niya inaya si Lira sa loob. Gaya ng nakagawian ay marami ng katulong at bodyguard ang sumalubong sa kanila nang sandaling makapasok sila sa loob. Lahat halos ng mga ito ay animong nagtataka na mapansin nilang may kasamang babae ang senyorito nilang may isang buwan nang hindi nagpapakita sa mansyon. Sino nga ba ang babaeng yon gayong wala namang ibang dinadalang babae sa mansyon ng binata? Ano yan? Bagong katulong? Rinig ni Lira ang tanong ng isang kasambahay nang makita siya nito. Walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang magkagat ng labi. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Sa inosenteng paratang ng mga ito sa kanya. Siya? Katulong? Sa bagay, nakasuot siya ng puti at di ganong kagandahang bestida. Bukod pa roon ay tanging bayong lang ang dala ni Miko na naglalaman ng mga gamit at damit niya. Kahit sino naman ay aakalain niyang kasambahay dahil sa gulo-gulo niya ring buhok dahil sa kita pinag-aral para lang manguha ng probinsyanang walang kapera-pera, Miko. Utang na loob naman. Ang buong akala ko. Kaya ayaw mo kay Dexy dahil mataas masyado ang standard mo. Iyon pala, probinsyanang walang kapera-pera ang hanap mo. Pati sa pagpipili ng babae, bagsak ka rin. Angil nito habang nakapamewang sa harap ng anak na ngayon ay kunot noon na lang na nakatigig sa kawalan. Ano? Nagdala ka lang ng babae rito dahil lang sa board ka? O baka naman parte lang to ng mga pagpapabango mo sa mga tao? At ano yung mga bayong nadala mo kanina? Anong purpose ng pagdadala mo sa kanya rito? Anong tingin mo rito sa bahay? Housing assistance? Mama. Governor ka, Miko, alam mo yan. Putol agad ng ina niya sa sasabihin niya dahilan upang muli siyang mapaismid ng mga oras na yon. Public servant ka. Sinong matinong public servant ang magmamahal ng mas mababa pa sa kanya? Ha? Ano na lang ang iisipin ng mga taong nakakakilala sa'yo? Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman nilang nawala ka ng isang buong buwan sa lalawigan natin? Pagkatapos mababalitaan na lang nila na namulot ka lang ng babae sa kung saan-saan. Hindi lang siya basta-basta babae, Mama. At mas lalong hindi ko basta na lang pinulot si Lira sa kalsada. Nobya ko siya. Singhal ni Miko na animong noon lang naglakas ng loob, naputulin lahat ng sinasabi ni Frances ng mga oras na yon. Doon tila ba natigilan si Frances sa mga sinasabi niya. Dinadala niya ang anak ko. Kaya dapat lang na dito ko siya dalhin. Dahil pananagutan ko siya. Anong sabi mo? Dinadala? Natatawang singhal mali ni Frances na hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Muling umiling si Miko nang makita ang pinaghalong iritasyon at gulat sa mukha ng ina. Ano ba, Miko? Nag-iisip ka ba talaga? Nambuntis ka pa talaga ng... Oo, at buhay ko ito, Ma. Kaya wala kang karapatang sabihin ako at ang asawa ko ng kung ano-ano. Putol pa ni Miko sa kanya dahilan upang hindi na makapagsalita si Frances ng mga oras na yon. Bibitawan ko ang posisyon ko. Tatalikuran ko ang lahat. O tatanggapin mo siya bilang asawa ko. Pumili ka na lang sa mga yan. Ani ni Miko bago siya nagmarcha paalis. Hindi naman makapaniwala si Frances sa sinabi ng binata. Hindi na nga siya nito pinapakinggan sa lahat ng sinasabi niya. Nagawa pa talaga siya nitong papiliin sa kanilang dalawa ng nobya niya. Saan ba siya nagkulang? Papayag ba talaga siya na
ganito na lang matatapos ang lahat pagkatapos ng lahat ng paghihirap niya sa anak niya. Magandang umaga po, Ma. Bati ni Lyra nang sandaling makababa si Francis at agad na dumiretso sa kusina kung nasaan siya. Mukhang wala sa mood ang ginang dahil nakabusangot lang ito, kaya naman animong mas lalo lamang na ilang si Lyra na kausapin ito. Nagluto nga po pala ako ng... Hindi ako kumakain ng... Putol na saad ni Francis bago niya pinagmasdan ng may pandidiri ang mga tinapa na inihain ni Lyra sa hapagkainan. Mas lalo lamang kumunot ang noon niya nang maamoy niya ang mga yon. Hindi ba tinapa yan? Opo, Ma. Sagot ni Lyra dahilan upang kunot noong mapabaling ng tingin si Francis sa kanya. Dala po namin ni Miko yan galing Bicol. Nung naroon po siya, iyan pong palagi kong inahihain sa kanya kasi po, iyan pong paborito niyang gawa ko roon. Kawawa naman ang anak ko. Madrama ang saad ni Francis na animong nakakasuya pa ang kwento ni Lyra sa kanya noong mga oras na yun. Nagawa mo siyang pakainin ng mga basurang yan? Hindi naman po basura ito, Ma. Kapag sa'yo at sa pinanggalingan mo nang galing, ang tawag doon, basura. Tumatakbo sa isip niya upang makasakit lang ng iba. At sa mga panahong yon, si Lyra ang gusto niyang paglaruan at pahirapan hanggang sa tuluyan na itong mawala sa landas silang dalawa ni Miko. Babae po ang magiging anak ninyo. Nakangiting balita ng doktor nang sandaling matapos ang ultrasound nila. Nakangiti namang bumaling ng tingin si Lyra kay Miko, habang si Miko naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang yumakap sa kanya at paulit-ulit na magpasalamat. Aalagaan ko kayong dalawa na magiging anak natin, Lyra. Pangako ko yan. Ani pang bulong na ikinangilid ng luha ni Lyra ng mga oras na yon. Sa halos 87 buwan niyang pananatili sa bahay nila Miko, naging mahirap para sa kanya ang lahat. Hindi naman siya hinahayaang magtrabaho ni Miko kahit sa ayaw sa kanya ni Senyora Francis at naging vocal ito sa pagkadisgusto sa kanya. Kahit na papaano, ay pinipigilan naman siya nito sa pag-aambang magtrabaho siya sa loob ng bahay. Kahit na naging mahirap para sa kanyang 7 buwan niyang pananatili sa bahay na yon, hindi niya pa rin maitatanggi na kahit na papaano ay hindi siya pinahirapan ng mga ito. Kahit na minsan ay madalas siyang paringgan ni Senyora Francis sa tuwing magkasama sila sa iisang lugar. Kamusta ang apo ko? Bungad agad nito sa kanila nang sandali makauwi sila galing ng check-up. Kamusta ang apo ko? Magiging healthy raw ba? Wala ba siyang magiging kapansanan? Healthy ba ang apo ko? Huwag ka mag-alala. Magiging malusog ang apo mong babae, Ma. Sagot ni Miko sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Miko ay hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat at panghihinayang. Bakit? Babae? Gulat na saad ni Francis dahilan upang mapabaling ng tingin sa kanya ang dalawa. Bumaling si Francis ngayon kay Lyra na ngayon ay hindi na muling magawang makatingin sa kanya. Hindi mo ba sinunod lahat ng sinabi ko para maging lalaki ang anak mo? Paano na lang kung hindi na magawang isalin ni Miko ang dugo niya sa anak niyang lalaki? Paano na lang ang magiging lahi namin kung babae ang magiging anak ninyo? Mama, ang importante apo mo pa rin ito at anak ko ito. Sagot ni Miko sa kanya bago nila nilagpasan ng ginang at dumiretso na sa kwarto nila. Naiintindihan nilang dalawa na ganoon ang naging reaksyon ni Francis nang malaman ang kasarian ng magiging anak nila. Kahit sino naman ay gugustuhin magkaroon ng apo na magmamana sa lahat, pero wala siyang magagawa kung ito ang ibibigay sa kanila. Sa tingin mo, matatanggap pa rin ni Senyora Francis sa magiging anak natin kahit na babae siya? Tanong ni Lyra kay Miko nang makapanik sila sa taas. Kunot noong napabaling ng tingin si Miko kay Lyra na ngayon ay inosente lang na naghihintay ng sagot sa kanya. Hindi ba't naging vocal naman siya kung gaano niya kagustong magkaroon ng apong lalaki dati pa? Kaya halos lahat ng galaw ko, palagi niyang binabantayan. Ngayon na magiging babae ang anak natin. Lalaki man o babae, hindi pa rin mababago nun ang katotohanan ng anak ko siya. Sagot ni Miko sa kanya na ikinabuntong hininga ni Lyra. At wala siyang magagawa
Kung hindi ang tanggapin ng bata dahil anak ko yan. At apo niya yung dinadala mo. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Saad pa ni Miko bago niya tuluyang niyakap si Lira na ikinapikit na lang nito. Alam ni Lira sa sarili niya ang magiging kapalaran nilang dalawa ng anak niya sa bahay na iyon. Tanggap niya na hindi na siya magagawang tanggapin ni Señora Frances. Pero paano na lang ang anak niya? Paano na lang ang anak na lang dalawa ni Miko? Ma'am Lira, sandali lang. Walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang mapabaling ng tingin sa kasambahay na tumawag sa kanya. Naroon siya ngayon sa bulwagan at may dalang shoulder bag. May plano sana sila ngayon ng pinsan niya na lumabas at manood ng sine. Hindi niya na rin nagawa pang magpaalam kay Miko dahil maaga itong umalis kanina para magtrabaho. Ma'am, pasensya na po. Saad ng kasambahay nang sandaling hinihingal pa ito na makalapit sa kanya. Ano po kayo? Bakit ganyan ang bihis ninyo? Kunot noong pinagmasa ni Lira ang suot niya bago siya napapuntong hininga sa tanong ng kasambahay sa kanya. May lalakarin lang ako. Alam po ba ni Señora Frances na may lalakarin kayo ngayon? Putol lang kasambahay sa kanya, dahilan upang hindi na magawang makasagot ni Lira ng mga oras na yon. Sabi ko na nga ba, sandali lang po ma, matatawagan ko siya. Dagdag pa nito. Pipigilan pa sana siya ni Lira ngunit hindi niya na iyon nagawa pa nang nagmadali na siya nitong talikuran at agad nang tumakbo palayo. May ilang linggo na ang nakaraan simula nang malaman nilang dalawa ni Miko ang magiging kasarian ng anak nila at may ilang linggo na rin magmula ang araw na yon. Nang malaman niyang lihim siyang pinapabantayan ni Señora Frances, mapabahay man ito o kung lumabas man siya kasama ni Miko. Hindi niya alam kung bakit iyon ginagawa ng nanay ni Miko sa kanya. Animong pati sa pagtawag niya sa pinsan niya ay binabantayan ng mga katulong. Hindi na tayo matutuloy. Aniya sa tawag bago siya naiinis na pumanhik sa kwarto niya nang malaman sa katulong na ayaw siyang payagan ni Señora Frances na umalis ng araw ring iyon. Animong isa siyang bilanggo sa bahay na iyon. Hindi niya alam kung bakit ginagawa sa kanya iyon ng matanda. Kay Miko ay okay lang na gawin niya ang lahat. Pero pagdating sa nanay niya, animong lahat ng kilos niya ay agad na nitong pinababantayan. Pinasusundan mo si Lira? Galit na tanong ni Miko kay Señora Frances nang sinadya niya pa ito sa kwarto ng ginang. Anong naiisip mo, ma? At bakit pati si Lira pinababantayan mo? So nagsumbong siya sa'yo. Natatawang angel ni Señora Frances na hindi malang nagpatinag sa matatalim na titig ni Miko sa kanya. Minamake sure ko lang na wala siyang ibang ginagawang kabalbalan sa'yo, Miko. Ama, hindi ko kailangan ng ganyan. Malaking tiwala ako sa asawa ko. Hindi namin kailangan ng proteksyon galing sa inyo. Hindi namin kailangan ng mga magmamanman sa lahat ng kilos namin. Lalong-lalo na si Lira. Angil ni Miko dahilan upang sarkastiko lang na mapatawa si Doña Frances. Buhay namin to. Hindi namin kailangan ng mga ganyan. Siya lang naman ang iniisip ko, Miko. Dahil alam kong kaya mo ang sarili mo. Sagot ni Señora Frances sa kanya na ikinaismid niya na lang. Paano na lang kung may mangyari sa kanyang masama? Paano ng apo ko, ha? At saka, sinisigurado ko lang na hindi siya gagawa ng ikakasakit mo dahil alam ko sa sarili ko kung anong klase ng mga tao yung mga probinsyana na yan. Hindi siya ganoong klaseng tao, ma. At mas lalong hindi siya tulad ng iniisip mo. Kilala ko si Lira at malaking tiwala ko sa kanya. Kilala? Ilang buwan pa nga lang kayo magkakilala? Nagpabuntis na agad? At saka sigurado ka ba talaga sa batang dinadala ng Lira na yan? Sagot pa ni Señora Frances. Nasa halip na sagutin na hindi na lang siya kumibo. Kahit na magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin ko makakabuti sa'yo at sa magiging apo ko sa kanya. Ani pa ni Señora Frances. Sumakit na ang ulo ni Miko sa pakikipagtalo sa nanay niya. Kahit anong sabihin niya at pangatiwiranan niya ito, alam niyang buo na ang desisyon nito na bantayan si Lira. Sa bagay, ay malaki na rin ang benepisyo ng ginagawa ni Señora Frances para sa kaligtasan ng mag-ina niya.
Aminin niya man o sa hindi ay delikado ang kaligtasan ng mag-ina niya dahil sa trabahong meron siya. At dahil nga sa palagi siyang wala sa bahay nila dahil sa trabaho niya, iyon na lang ang tanging pag-asa niya upang mapanatili niyang ligtas ang dalawa. Para rin sa inyong dalawa ang anak natin, Lira. Sagot na lang ni Miko sa kanya pagkatapos nilang pagtalunan ni Lira ang tungkol sa bagay na iyon. Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Lira kung hindi ang suminghal at tumalikod sa kanya. Nagtatampo siya sa asawa at hindi niya iyon kayang itago ngayon. Hindi na rin ako magtataka kung pati yan hindi mo ako magawang ipaglaban. Sagot ni Lira sa kanya, dahilan upang makaramdam ng kaunting kirot si Miko sa dibdib niya. Mali na sumama pa ako sa iyo rito. Kung maibabalik ko lang talaga ang oras. Sana pala nanatili na lang ako sa probinsya. E di sana mas tahimik ang buhay ko roon at ng anak ko. Dagdag pa ni Lira na may pagtatampo sa boses. Mabilis niya rin pinahira ng luhang dumulot sa pisngi niya dahil sa labis sa frustration sa mga nangyayari sa kanya rito sa poder ni Miko. Kung maibabalik niya lang talaga ang oras, hindi siya sasama sa asawa niya rito. Alam ni Miko na nagtatampo na si Lira ng mga oras na yon, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Isipin mo na lang para rin to sa kaligtasan ng anak natin, Lira. Ikaw rin. Alam mo kung anong klase ng trabaho ang meron ako. Saad ni Miko sa hindi man lang kumikibong si Lira. Lira, muling tawag ni Miko sa kanya. Binalak pa siyang hawakan ni Miko sa balikat. Ngunit sa halip na magpahawak ay tinapik lang ni Lira iyon at tuluyan ng tumalikod sa kanya sa pagkakahiga. Buong buhay niya sa mansyon na yon, walang ibang ginagawa si Miko kung hindi ang hayaan siya. Ilang beses niya na ring sinabi sa asawang tungkol sa mga pagpaparinig ni Señora Francis sa kanya at pambubuyo ng ibang katulong sa kanya kapag nakatalikod siya. Ngunit sa halip na gumawa ng paraan upang matigil ang lahat, mas inuuna pa nito ang trabaho. Hindi ba talaga siyang priority ng lalaking pinili niya? May lalakarin lang ako, ma. Paalam ni Lira dahilan upang mapabalikwas sa pagkakaupo si Señora Francis nang sinadya niya pa ito sa hardin. Pasimpleng umismid si Lira sa hindi makikita ng ginang bago siya muling bumaling dito nang umayos ito sa pagkakaupo. Magkikita lang kami ng pinsan ko. Hindi mo ba siya pwedeng padaanin na lang dito? Saad ni Señora Francis bago siya tumikim nang muling magbago ang isip niya. Sa bagay, baka may mawala pa sa mga gamit ko rito. Sige, ingatan mo na lang ang apo ko. Bilin niya. Isang ismid ang iginawad ni Lira sa kanya bago ito lumakad palayo. Malapit na siyang manganak. At sa totoo lang, dapat ay nananatili na lang siya sa bahay. Ayaw niya namang magpahinga sa mansyon nang naroon si Señora Francis dahil natitiyak niyang paparinggan lang siya nito. Mabuti na lang at naroon sa Maynila ang kaisa-isa niyang pinsan kaya naman kahit na papaano ay meron siyang takbuhan sa tuwing masama ang loob niya. Mabuti nga't nagawa mo pa rin makapunta rito. Kasi may ilang linggo na nga rin tayong nagpaplano pero lagi na lang napupornada. 'Di ba? Natatawang saad ng pinsan niya nang sadaling magkita sila sa isang maliit na coffee shop. Kamusta na nga pala kayo ng asawa mo? Okay naman ba kayo? Okay sana. Nagiging bangungot lang dahil sa nanay niyang konsentidor at pakialamera. Sagot ni Lira sa kanya dahilan upang matawa ito. Alam mo naman ang mga matatanda, ganun talaga. Kaisa-isang anak niya lang yata yung si Miko. At silang dalawa na lang magkasama sa buhay, hindi ba? Kahit na silang dalawa na lang magkasama sa buhay, hindi pa rin sapat na dahilan yun para pahirapan niya ako ng ganito. Lahat ng kilos ko pinapakaalaman niya. Ni hindi na nga rin magawang magdesisyon ni Miko para sa aming dalawa dahil sa tuwing may alitan kami, palagi siyang nakikialam. Sagot ni Lira na animong may pagtatampo sa boses niya. Isa pa yung si Miko na parang wala ring naririnig sa tuwing pinapasalingan ako ng nanay niya na hindi malang ako magawang mapagtanggol. Ganon din siguro talaga dahil naiipit lang siya, Lira.
Hindi mo rin alam. Baka sinisisi niya rin ang sarili niya ngayon kasi nga hindi siya makapili sa inyong dalawa. Saad ng pinsan niya bago ngumiti ng tipid sa kanya. Ganyan din kasi ako sa asawa ko ngayon. Problema pa rin namin ang biyanan ko. Minsan nagtatampo ako sa kanya kasi lahat halos ang gawin ko. May sumbat at may sinasabi yung tatay niya. Pero nito ko na lang din na-realize na kahit hindi niya sabihin sa akin, alam ko sa sarili kong pinagtatanggol niya rin ako. Wala kang magagawa, Lira, kung ganyan ang nanay niya. Tandaan mo na bago ka dumating sa buhay niya, naroon na ang nanay niya. Baka naman sadyang may galit lang talaga ang nanay niya sa mga probinsyanang tulad natin kaya ganun kumakareact. Dagdag pa nito. Nang dahil sa sinabi ng pinsan ay walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Wala naman siyang ibang alam na dahilan upang kagalitan siya ng biyanan niya rito. Bukod sa sinabi ng pinsan niya. Okay naman ang naging pag-uusap nila nung una niyang pumasok sa mansyon nito. Nagbago lang ang pakikitungo nito sa kanya nang malaman nitong walang-wala siya. Wala siyang pinag-aralan. Wala siyang pamilya. Wala siya ng lahat ng makilala niya ang anak nito. "Excuse me, ma'am," saad ng waiter dahilan upang maputol ang kwentuhan nila ng pinsan niya. "May nagpapabigay po ng drinks na ito sa inyo?" Dagdag pa ng waiter bago naglapag ng drinks sa harap mismo ni Lira. May pagtataka sa mga mata ni Lira nang makita niya ang drinks, lalo na nung masulyapan niya ang durog na powder na nakahalo rito. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o dapat lang napagkatiwalaan niya ang taong nagbigay ng drinks na iyan sa kanya. Excuse me, sir," saad ng pinsan niya sa waiter bago pa man ito tuluyang umalis sa mesa. "Kanino po ito galing?" Dun po sa lalaki nakaitim." Ani ng waiter sabay turo sa lalaking nakaupo di kalayuan sa kanila. Sabay nilang pinagmasdan ng pinsan niya ang itinuro ng waiter bago ito umalis. Nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa kabilang mesa. Nang mapansin ng lalaking nakaitim at may suot na itim na cap ang tingin ng dalawa, mabilis siyang inayos ang cap na suot niya at nagmamadali ng umalis sa lugar na yon. "Aroy!" Pangaasar ng pinsan niya, dahilan upang mapabaling ng tingin si Lira sa kanya. "Iba pa rin talagang karisma mo no? Kahit na may asawa ka na, marami ka pa rin manliligaw. Marami pa rin talaga nagkakagusto sa'yo." Dagdag pa nito na animong natatawa pa. Sa halip na matawa ay walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang manahimik na lang. Palaisipan para sa kanyang misteryosong lalaki na nagbigay ng drink sa kanya. At mas ladong kaduda-duda ang powder na inihalo nito sa inumin niya. Alam niya sa sarili niya na delikado ang buhay niya dahil sa trabahong meron ng asawa niya. Kaya naman ng mga oras na yon, ay mas lalo lang niyang naintindihan ng dahilan sa kung bakit siya palaging pinasusundan ni Señora Frances. "Saan ka galing?" Tanong ni Miko nang sandaling madatnan niya itong kunot noon nakaupo sa mesa kasama si Señora Frances. Mabilis na napainom ng tubig si Señora Frances habang si Miko naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang pagmasdan siya ng may kunot sa noo. Mong iritado ito nang makita niya ito kanina. Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Lira bago siya naupo sa gilid ni Miko. "Nagkita lang kami ng pinsan ko, Miko." Sagot ni Lira sa kanya na animong tamad na tamad. Napansin niya ang pasikretong titig sa kanya ni Señora Frances kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang muling umiling. Alam niya ang pinag-usapan ng dalawag bago pa man siya magtungo dito. Alam niyang may sinabi na si Señora Frances sa tungkol sa kanya kay Miko at alam niya na rin ang kalalabasan ng usapang ito. "Nagkita lang kami para mag-usap tungkol sa... Hindi ko alam na may pinsan ka rito sa Maynila." Putol ng Miko sa kanya dahilan upang kunot-noo siyang mag-angat ng tingin sa asawa. "Marami ka pa bang hindi nababanggit sa akin, Lira? Pakiramdam ko, hindi pa talaga kita kilala eh." "Anong ibig mong sabihin?" Natatawang angel ni Lira sa kanya bago ito tumayo, dahilan upang kunot-noo siyang balingan ni Miko noong mga oras na yon. "Alam mo, Miko, wala ako sa mood na makipag-away sa iyo ngayon. Kung may plano ka makipag-away sa ibang araw na lang, huwag ngayon. Huwag kang umasta ng ganyan sa harap ng anak ko.
Angel na Senyora Francis, dahilan upang mapabaling na masamang tingin sa kanya si Lyra. Baka nakakalimutan mo nakikitira ka lang dito. Ayusin mong boses mo kapag kausap mo ako at ang anak ko. Bakit kasi ganyan ang mga tanungan ninyo? Tanong ni Lyra na animong napipiko na noong mga oras na yon. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Bakit Lyra? Masama bang magtanong sa iyo ngayon? Taas kilay na tanong ni Senyora Francis sa kanya habang si Miko ay wala namang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili. At bakit ka ganyan kung umasta? Bakit parang guilty ka? Bakit naman ako magigilty kung wala naman akong ibang ginagawa? Angel ni Lyra. Nagkita lang kami ng pinsan ko at may pinag-usapan lang kaming dalawa. Pinsan ba talaga? Tanong pa ni Senyora Francis bago malukip-kip at pinagmasdan si Lyra magmula ulo hanggang paa. Alam mo marami akong kilalang ganyan sa'yo, Lyra. Kunwari inosente pero ang totoo, may angkin din palang kalandian. Lalo na kapag walang nakabantay. Kunwari inosente at hindi makabasag pinggan. Yun pala, mas malandi pa sa ahas. Ano bang gusto mong palabasin? Tumigil na kayo. Sigaw ni Miko nang sandaling mapuno na siya ng oras na yon. Nagugulat na napabaling ng tingin si Lyra sa kanya. Habang si Senyora Francis naman ay nanatili ang matalim na tingin sa nobya. Muling bumaling ng matalim na tingin si Miko kay Lyra noong mga oras na yon at agad siyang dinuro. Hindi ka nalalabas ang pamamahay na to magmula ngayong araw na to. Naiintindihan mo ba ako, Lyra? Ano pang problema mo? Naiintindihan mo ba? Galit na sigaw ni Miko. Hindi sumagot si Lyra, kaya naman walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang nanggigigil na umismed bago siya nagdesisyong magmarcha paalis sa lugar na yon. Naiwan lang si Senyora Francis sa gilid na ngayon ay tulad ni Miko, matalim na rin nakatitig sa kanya. Pasalamat ka dahil mahal ka ng anak ko at dinadala mo ang apo ko. Kung hindi lang dahil sa kanila, matagal na kitang pinalaya sa pamamahay ko, Lyra. Saad ni Senyora Francis bago ito umismed at sumunod kay Miko noong mga oras na yon. Galit at inis ang nararamdaman ni Miko nang sandaling makalabas siya ng mansyon at agad siyang dumiretso sa garden upang huminga ng sariwang hangin. Uupo pa lang sana siya sa bench, ngunit agad din siyang natigilan nang makita niya si Senyora Francis na ngayon ay nagmamadali nang nagtungo sa kanya. Papasundan ko ulit siya sa susunod na lumabas siya, Miko. Huwag ka mag-aalala dahil papanagutin natin siya sa oras na malaman kong tama lahat ng ibinigay na litrato sa akin ng tauhan ko. Saad ni Senyora Francis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miko bago siya padabog na naupo sa bench habang pinapanood ang ginang na maglakad palayo. Gusto niya mangburahin sa isip niya ang retratong ipinakita ni Senyora Francis ay hindi na rin niya magawa ngayon. Animong paulit-ulit itong nagpapakita sa alaala niya kahit na ano pang kalimot ang gawin niya. Litrato iyon sa coffee shop na pinuntahan ni Lyra kanina at nang sinasabi nitong pinsan. Litrato iyon ng lalaking nagpabigay ng drinks kay Lyra na tinanggap naman ito at hindi man lang ginawang tanggihan. Hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala ni Miko ang ngiti ng pinsan ni Lyra sa litrato habang animong inaasar ito. At iyon ang hindi magawang kalimutan ni Miko noong mga oras na yon. Nagsiselo siya at hindi niya magawang pigilan ito ngayon. Marami pang pictures na ipinakita si Senyora Francis sa kanya kanina at halos lahat ng iyon iisang mukha ng lalaki ang naroroon. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Nagsiselo siya. Valid ba talaga ang nararamdaman niya? Tama lang ba na magalit siya sa asawa sa mga nakita niya kahit na hindi niya pa man ito hinahayaang magpaliwanag? Manganganak na si Ma'am Lyra. Saad ng kasambahay na nakasaksi sa kung paanong mamilipit sa sakit si Lyra noong mga oras na yon. Agad na pinatigil ni Miko ang meeting niya nang makarating sa kanya ang balita. May ilang araw na silang hindi nagkikibuan ni Lyra kahit na nasa iisang bahay at iisang kwarto lang silang dalawa. Alam ni Lyra na galit siya at alam ni Miko na nakasakit siya
sa hindi niya pagtitiwala kay Lira. Ngunit kahit na ganoon, ayaw niya naman na maunang makipag-usap dahil alam niya sa sarili niyang si Lira ang may dapat na ipaliwanag tungkol sa pictures ng lalaking palaging nakamasid at nagpapadala ng pagkain sa kanya saan man siya magpunta. Lalaki! Gulat na sigaw ni Senyora Frances nang sandaling makarating si Miko sa kwarto ni Lira sa ospital. Lalaki ang apo ko! Nanginginig ang mga mata nitong sambit. Hindi maintindihan ni Miko kung bakit, ngunit tila ba lungkot ang unang bumakas sa mukha niya sa narinig. Kahit na ganoon ay may saya pa rin siyang nararamdaman. Sa kama ay nakita niyang naroon si Lira. Punong-puno ito ng pawis at mababakas sa mukha ang pagod, habang kalong ang maliit at natutulog na sanggol. Gusto niyang yakapin si Lira at paulit-ulit na magpasalamat dito, ngunit tila ba may pumipigil sa kanya. Marahil ay hindi niya pa rin nakakalimutan kung ano pa man ang mga litratong ipinakita sa kanya ng nanay niya noong nakaraang linggo. Ang buong akala ko talaga babae ang magiging apo ko. Naiiyak na saad ni Senyora Frances. Mabuti na lang at lalaki. Tuwang-tuwa talaga ako ngayon. Patuloy pa nito. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Miko si Lira bago bumaba ang mga mata niya sa natutulog na bata. Alam ni Lira na gustong buhatin ni Miko ang anak nila, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hinding ipabuhat ito sa asawa. Andito na si Daddy, anak. Saad ni Miko sa maliit na boses bago niya hinalikan sa noo ang sanggol na lalaki. Pareho pa kayo ng birthmark sa braso, iho. Nakikita mo ba? Natutuwa pang dagdag ni Senyora Frances, dahilan upang bumaba ang mga mata ni Miko. Ang pagod at panlulumo na nararamdaman niya kanina ay unti-unting nawala nang makita niya ang birthmark ng anak na kamukhang kamukha ng braso niya. Di kalaunan ay may sumilip ng ngiti sa labi niya. Kamukhang kamukha mo ang apo ko. Natutuwa pang saad ni Senyora Frances. Tila ba pare-pareho silang napatalon sa pagkabigla, lalo na nang pumalahaw sa iyak ang sanggol bago sila napangiti sa isa't isa. Hindi rin maitatanggi ni Lira na kahit wala na sa ayos ang relasyon nilang dalawa ni Miko, natutuwa pa rin siya dahil tuwang-tuwa ang mag-ina sa anak nilang dalawa ni Miko. Ang tanong, hanggang kailan nangiti at kasiyahang iyon? May lalaki ka. Singhal ni Miko sa kanya. Walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang kunot noong mapabaling ng tingin kay Miko ng mga oras na yon. Bakas na bakas ang galit sa itsura ni Miko, bagay na mas lalong nagpakuryoso sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Miko? Natatawa niyang tanong na hindi malang ikinabago ng mukha ng asawa niya. Halos maghapon ako nandito sa bahay, habang abala sa pag-aalaga ng anak natin. Pagkatapos sasabihin mo ako ng ganyan? Nababaliw ka na ba? Alam ko na may kinikita kang lalaki, kahit na paulit-ulit mong idanayan, Lira. Wala akong lalaki, Miko. Ano ba? Sigaw pabalik ni Lira sa kanya, dahilan upang muling pumalahaw sa iyak ang batang buhat ni Lira ng mga oras na yon. Habang abala sa pagpapatahan si Lira, ay tila ba hindi man lang naputol ang masama nilang tinginan ni Miko sa isa't isa. Halos buong araw, 2 linggo ko nang inaabalang sarili ko sa pag-aalaga sa anak natin. Pagkatapos sasabihin mo ako ng ganyan, paparatangan mo ako, nahihibang ka na ba? Pagpaparatang na pala para sa iyo ngayon ang pagsasabi ng totoo. Tanong ni Miko sa kanya na animong natatawa pa dahil sa itsura ni Lira ng mga oras na yon. Para itong pusang takot na nahuli niya sa isang sulok. Bakit kasi hindi ka na lang umamin, Lira, nang matapos na to? Ano namang aaminin ko sa'yo, Miko? Natatawang angil pabalik ni Lira, dahilan upang sarkastikong mapaismid si Miko ng mga oras na yon. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala nga akong lalaki? Marami akong ebidensya. Wala akong lalaki! Buong lakas na sigaw ni Lira sa kanya na hindi malang ikinabago ng ngisi ni Miko. Para ka nakaka-insulto ah. Dinala mo lang ba ako rito para sigaw-sigawan at paratangan ng mga kasinungalingang hindi ko naman talaga ginawa? Ha, Miko?
Ganyan ka ba talaga? Ano bang ginawa ko mali sa'yo at bakit ganito ang sinusukli mo sa akin ngayon? Nang dahil sa narinig kay Lira, ay walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang matawa na lang. Hindi naman ako magkakaganito kung walang nakakarating sa akin, Lira. Natatawa niyang angil. Namumula na ang mga mata niya sa pagtatago ng luha, habang si Lira naman ay nagsisimula ng manginig ngayon sa galit at frustration sa mga ibinibintang sa kanya ng asawa. Siguro nga tama si Mama. Hindi pa talaga kita kilala. Naniniwala ka kasi sa nanay mo eh. Alam mo namang ayaw niya sa akin nung una pa lang, diba? Natatawa sa ni Lira. Pareho kayo ng ugali ng nanay mo, Miko. Wala kang sariling desisyon. Ni hindi mo nga ako magawang maipagtanggol sa kanya sa tuwing bubuyuin niya ako, diba? Alam mo ba kung bakit? Dahil mama's boy ka. Anong sinabi mo? Galit na sigaw ni Miko. Bago niya inambahan ng sampal si Lira na hindi naman ito ikinatinag. Hindi niya rin naman itinuloy ang pagsasampal kay Lira, kaya naman mabilis na natawa ang babae dahilan upang muli siyang mapikon. Ano? Sasaktan mo na ako ngayon? Natatawang tanong ni Lira sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ganito ang igaganti mo sa akin ngayon? Sasaktan mo ako? Tumigil ka na. Sa ganyan ka naman magaling eh. Idadaan mo lagi sa pagtaas ng boses at kapangyarihan. Ang akala mo madadaan mo sa ganyan ang lahat? Porket nasa mababa ako at nasa taas ka? Ganyan ka na lang ko umasta? Singhal ni Lira dahilan upang magtiim ang bagang ni Miko dahil sa labis na pagpipigil. Kung ganon, saktan mo ako, Miko. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Ipakita mo sa akin ngayon kung sino kang talaga. Tumigil ka na, Lira. Saktan mo ako. Muling sigaw ni Lira dahilan upang pumalahaw sa iyak ang batang kalong niya. Nang dahil sa iyak ng bata ay doon tila ba naglakas ng loob si Senyora Frances na pumanik sa kwarto ng mag-asawa. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang makita ang alak na nagkalat sa sahig at ang dalawa na ngayon ay animong hindi pa rin natatapos sa palitan ng matatalim na titig sa isa't isa. Ano ba yung mga boses ninyo? Bakit sigaw kayo ng sigaw? Galit na saad ni Senyora bago inagawang sanggol sa bisig ni Lira upang siya naman ang magpatahan sa bata. Hindi na kayo nahihiya? Nag-aaway kayo sa harap ng batang walang kamuwang-muwang. Ikaw, Lira, hindi ka nahihiya? Dapat sa inyong dalawa, ikaw ang dapat na nagpapasensya. At ikaw naman, Miko. Utang na loob naman, anak. Bakit dito ka umiinom at nagwawala? Hindi mo ba alam na nakakasama para sa anak niya yan? Masama iyan para sa apo ko. Sa halip na bumaling sa ina ay hindi na lang pinutol ni Miko ang masama niyang titig kay Lira na hanggang ngayon ay wala pa ring ideya sa kung anong mga sinasabi niya. Hindi ako magkakaganito kung walang nakarating sa akin, Lira. Sad naman ni Miko dahilan upang makagat ni Senyora Frances ang sariling dila at tuluyan ay natigil sa pagsabat dahil sa sinabi ng anak. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Luwalhati Valencia from Talavera, Nueva Ecija. Username Rosemary OFW Hong Kong Vlog. At Yofersina Dipasupil from Balayan, Batangas. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi kita dinala rito sa Maynila para lumandi ng lumandi sa hindi ko nakikita. Miko, paano kung lalandi kung may anak ako? Nag-iisip ka ba talaga? Angil ni Lira na animo maiiyak na sa pinagtatalunan nilang dalawa. Wala akong lalaki.
Hindi ko alam kung anong mga kasinungalingan ang pinapaniwalaan mo ngayon. Mas ginugusto mo pa talaga na maniwala sa mga kalokohan ng kung sino-sino dyan? Para lang masira ako kaysa sa pakinggan mo ako sa mga sinasabi ko? Anong kalokohan ng kung sino-sino man dito ang sinasabi mo dyan ngayon, Lira? Angil ni Senyora Frances na muling nagsalita dahil sa sinabi ng dalaga. Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita ngayon. Ang kapal mo ring magsabi ng ganyan sa harapan ko pa mismo? Hindi naman magre-react ng ganito ang anak ko kung wala ka talagang ginagawang kabalbalan. Natural na magre-react siya ng ganito dahil nilalason mong utak ng asawa ko. Sagaw naman ni Lira sa biyanan na sarkasiko naman itong tinawanan. Palagi mong nilalason ang utak ng anak mo. Lagi mong pinupuno ang utak niya ng mga kasinungalingang wala namang katuturan. Kasinungalingan? Natatawang tanong ni Miko bago siya umalis sa harap ni Lira at agad na hinablot sa bedside table ang envelope na nakalapag doon. Tingnan mo yung mga kasinungalingang sinasabi mo ngayon, Lira. Sigaw ni Miko bago niya inihagis sa mukha ni Lira ang envelope na hawak niya kanina. Nang dahil sa ginawa ni Miko ay agad na sumambulat sa sahig lahat ng detratong ilang linggo niyang pinagmamastan. Walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang pulutin ng mga ito at halos malaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman ng litrato. Kuha ang litratong napulot niya sa supermarket kung saan kasama niya ang ibang katulong. May lalaki na kaitim na umaaligid sa kanya sa litrato. Binalingan niyang iba pang litrato at halos matutup niya ang bibig sa pagkabigla nang mapansing ang lalaking nasa mga litratong iyon ay ang eksaktong lalaki na nagbibigay ng drinks sa kanya sa coffee shop noon. Hindi ko kilala kung sino to, Miko. Huli na kita, Lira. Putol pa ni Miko na animong buo na ang desisyon niya noong mga oras na yon. Naiiyak na nag-angat ng tingin si Lira sa kanya kaya naman wala siyang ibang nagawa kundi ang mapangisi na lang noong mga oras na yon. Alam mo kung anong nararapat gawin sa mga babaeng katulad mo? Wala nang ibang nagawa si Lira, lalo na nang sandaling hablutin ni Miko ang kamay niya at agad na nga itong kinaladkad palabas ng kwarto. Nagsisigaw si Senyora Frances habang ang batang kalong niya ay patuloy lang sa pag-iyak. Patuloy lang din sa pag-iyak si Lira noong mga oras na yon. Kahit na anong pagmamakaawa niya na makinig si Miko sa kanya. Animong bingi lang ang asawa niya sa mga naririnig mula sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba yon sa lulong ito sa alak ng mga oras na yon. O baka naman sadyang hindi niya lang matanggap lahat ng mga litratong nakita niya. Hindi alam ni Lira kung saan ang galing ang lahat ng iyon. Hindi niya rin alam kung bakit nga ba siya sinusundan ng lalaking yon. Ang alam niya lang ng mga oras na yon ay ang galit ni Miko na alam niyang hindi siya nito magagawang patawarin at pakinggan kahit na anong paliwanag pa ang gawin niya. Maniwala ka sa akin, Miko. Wala akong alam. Sigaw pa ni Lira. Eksakto pa na umuulan pa noong mga oras na yon. Medyo malalim na ang gabi at kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang hinagpis ni Lira noong mga oras na yon dahil sa nangyayari. Miko, parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Sa halip na makinig, ay nagpatuloy lamang si Miko sa pagkaladkad kay Lira hanggang sa makarating sila sa labas ng gate. Nang naroon na sila ay pabato niyang binitawan si Lira dahilan upang mapaupo ito sa maputik na lupa. Miko, nanginginig na pakiusap ni Lira sa asawa niya ngayong may madilim lang na nakatitig sa kanya. Lumuhod si Lira sa putik na hindi malang ikinabago ng reaksyon ni Miko noong mga oras na yon. Miko, nakikiusap ako sa'yo. Makinig ka muna sa akin, Miko. Wala akong alam sa mga pictures na nakita mo. Hindi ko kilala kung sino yung... Hindi na ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo, Lira. Putol ni Miko sa kanya na animong bingin na sa lahat ng pakiusap niya noong mga oras na yon. Sapat na lahat ng mga nakita ko. Huwag kang mag-aalala dahil papalakihin ko ng maayos ang anak ko. Sambit ni Miko bago siya tumalikod. Nang dahil sa narinig ay nanlaki pa ang mga mata ni Lira nang sandaling tumayo siya at agad na dumiretso sa gate.
Dahil nga sa sinarado na ito ng mga gwardya at katulong na nakarinig sa pinagtalunan nila kanina pa, ni hindi niya na nagawang makapasok sa loob. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang maiyak na lang habang pinapanood si Miko na maglakad palayo. Ano? Gulat na napatayo sa kinauupuan niya ang pinsan ni Lyra nang marinig niya ang kwento nito. Kahit na hating gabi ay nagawa pa rin siya nitong pagbuksan ng gate at ipagtimpla ng kape. Awa ang unang bumungad sa kanya nang makita niyang namumutla si Lyra at animong may sakit. Basang-basa ito ng ulan at patuloy sa pag-iyak. Kaya naman kahit na malalim na ang gabi ay nagawa pa rin siya nito at ang asawa niya na pagbuksan ng gate. Anong hiwalay na kayo? Makitid ba talagang utak ng Mikong yan? Angil nito na animong maging shy na pikon sa mga kwento ni Lyra sa kanya. Ni hindi ka malang niya magawang pakinggan sa mga paliwanag mo? Aba, ang galing niya rin ano? Iyan ba yung asawang ipinagmamalaki mo sa akin, Lyra? Hindi naman siya ganun dati. Saad ni Lyra na hanggang ngayon ay patuloy lang sa pag-iyak. Naroroon siya ngayon sa bangko. Nakaupo at abala pa rin sa pag-iyak dahil sa nangyari. May awa pa sa mukha ng pinsan niya at ng asawa nito habang pinagmamasdan nila si Lyra na ngayon ay namumula ng mukha dahil sa labis sa pag-iyak. Mabait na tao si Miko. Hindi ko lang alam kung bakit at anong pumasok sa utak niya para palayasin niya ako ng ganito. Hindi naman siya ganito dati. Nalalasan lang siya sa mga sinasabi ng nanay niya. Sabi ko na nga be, magiging problema mo talaga yung biyanan mo na yan. Saad ng pinsan niya bago to umupo sa tabi niya at inaru-aru siya sa pag-iyak. Sana, bago ka nagpabuntis, inalam mo munang ugali ng mag-ina na yan. Paano na yan? Ano nang plano mo niyan? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Lyra kung hindi ang manatili na lang na tikom ang bibig habang patuloy sa pag-iyak. Wala namang ibang nagawa ang pinsan niya kung hindi ang hagurin ng likod niya habang patuloy ito sa pagpapatahan sa kanya sa pag-iyak. Ano nang plano mo niyan, Lyra? Hawak niya ang anak mo. Mababawi mo pa ang anak mo kung ganyan? Tanong pa nito na mas lalong nagpaluha kay Lyra noong mga oras na yon. Wala kang magiging laban sa kanila, lalo na't may pera sila. Tayo, tiga-probinsya lang tayo. Wala tayong kapangyarihan tulad ng meron sila. At saka isa pa, Lyra, baka pwedeng ipagpaliban mo na lang muna yung pagiging emosyonal mo. Bagong panganak ka lang eh. Baka mabinat ka pa. Paano kung wala ka pa sa sarili mo sa kakaintindi sa kanila? Suhestyon pa nito. Tama ang pinsan niya. Hindi dapat siya magpapadaig sa ganito lang. Hindi siya pwedeng maging mahina, lalo na ngayon na kailangan pa siya ng anak niya. Kung ayaw na ni Miko sa kanya dahil sa mga kasinungalingan ni Senyora Frances, hindi niya dapat basta nalang sukuan ng anak niya. Kung ayaw na sa kanya ni Miko, wala na siyang magagawa roon. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang mabawi ang anak niya. Isinugod daw sa ospital si Miko. Sabi ng isang kakilala ko na nagtatrabaho sa opisina nila. Balita ng asawa ng pinsan niya na nakapagpatayo kay Lyra isang umaga. Naaksidente raw. Lango sa ala kaya bumangga sa poste. Medyo critical daw ang kalagayan kaya naghahanap sila ng mga donor ng dugo. Patuloy pa nito sa pagbabalita. Isang buntong hininga ang iginawad ng pinsan ni Lyra bago ito mahinang natawa. Karma niya yan. Hayaan niyo na siya. Dagdag pa nito. Hindi pwedeng hahayaan ko na lang ang asawa ko. Sagot ni Lyra sa kanya bago iniwan ang paghihimay ng gulay at agad na tumayo na nakapagpabalikwas sa mag-asawa. Kailangan ko siyang puntahan. Nahihibang ka na ba, Lyra? Gulat na tanong ng pinsan niya na hindi naman niya ikinatinag. Anong pupuntahan? Hindi ka pwedeng magpunta sa ospital lalo na ngayon. Alam mo namang hinahunting ka nila sa oras na makita ka nilang umaaligid sa mag-ama mo. Kahit na ngayon lang, isipin mo naman ang sarili mo, Lyra. Mapapahama ka kapag umalis ka pa. Kailangan ako ng asawa ko. Baling niya sa pinsan na animong nagmamakaawa pa rito na ikinalaylay naman ang balikat ng pinsan niya
dahil sa dismaya sa gusto niyang mangyari. Kahit sa ganitong paraan lang, makatulong ako. Hindi ko kayang mawala ng tatay ang anak ko, Insan. Alam mo yan. Nito. Isang buntong hiningang pinakawala ng pinsan niya bago ito unti-unting tumango sa pagmamakaawa niya. Mag-iingat ka, Lira. Bilin pa nito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Lira at agad na siyang nagtungo sa ospital kung saan naka-admit si Miko. Napag-alaman niya sa mga nurses na naroon na abala si Senyora Frances sa paghahanap ng donor ng dugo para kay Miko. Kaya naman, iyon ang naging pagkakataon ni Lira upang makapagnakaw ng sulyap sa bintana ng kwarto kung saan nakakonfine si Miko. Halos lumaylay ang balikat ni Lira sa dismaya nang makita ang asawa na hanggang ngayon ay wala pa ring malay at animong namumutla. Kahit na mahina pa rin ang katawan niya dahil sa panganganak noong nakaraan, hindi pa rin iyon ay naging dahilan upang hindi niya tulungan ang asawa niya. Kahit na may alitan silang dalawa, alam niya sa sarili niyang kahit na anong mangyari, ama pa rin ito ng anak niya. Kaya nang sandaling may maparaan na nurse sa direksyon nila, hindi niya nagdalawang isip na magpatulong dito upang makuhanan siya ng dugo. Alam niyang compatible silang dalawa ni Miko at alam niya ring wala roon si Senyora Frances dahil abala ito ngayon sa paghahanap ng blood donor para sa anak niya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng nurse na umakay sa kanya magmula pa kanina. Parang unti-unti pong humihina yung pulso ninyo. Sigurado po ba na wala kayong problema? Hindi pa man natatapos ng nurse ang sasabihin niya, ay agad nang lumabaw ang paningin ni Lira nung mga oras na yon. Pakiramdam niya ay nahihilo siya. Sumasakit ang ulo niya. At animong may kung ano sa utak niya na unti-unti nang nawawala. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa sarili niya nung mga oras na yon. Normal lang bang bagay na yon? Ma'am? Tanong ng nurse nang muling magkamalay si Lira pagkatapos ng 6 na minuto. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Sure po ba kayo na wala talaga kayong problema? Ayos lang po ako. Sagot naman ni Lira. Ilang minuto niya pang kinausap ang nurse para sa confirmation. At nang malamang inihanda na ang dugo niya para sa pagsasaling kay Miko, hindi na rin siya nagtagal pa sa lugar na yon. Kahit na nangihina, wala sa sariling naglakad si Lira palabas ng ospital. Wala siya sa sarili at hindi niya alam kung ano nga bang dahilan kung bakit nararamdaman niya iyon. Dahil lang ba iyon sa pagdodonate niya ng dugo? O baka naman sadyang nag-aalala lang siya para kay Miko? Aminin niya man o sa hindi, kahit na magkaaway silang dalawa, buo pa rin ang pagmamahal niya dito. Marahil ay nabulag lang si Miko sa mga kasinungalingan ni Senyora Frances kaya naman hindi niya magawang magalit sa asawa niya. Siguro nga ay hindi pa ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan nila ang tungkol doon. Darating din ang araw na maipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ani Lira sa sarili niya. May naririnig siyang busina ng sasakyan na palapit sa kanya. Dahil sa kawalan sa sarili ay naging huli na para sa kanyang umiwas sa paparating na sasakyan patungo sa kanya. Na hindi niya rin nagawa pang umiwas, lalo na nang sandaling bumangga siya sa sasakyan. Rinig niyang sigawan ng mga tao sa paligid habang siya naman ay mabilis na bumagsak at nabagok sa sahig. Nagsigawan ang lahat ng sandaling tumilapon si Lira sa sahig. Maging ang may-ari ng kotse ay agad na lumabas ng sasakyan upang humingi ng saklolo sa mga gwardyang naroroon. Gising ka na! Bungad ni Senyora Frances kay Miko nang sandaling magmulat ang anak niya. Bakas ang takot at tuwa sa mukha ng ginang nang sinalubong niya ng yakap ang anak na hanggang ngayon ay nangihina pa rin. Salamat sa Diyos at buhay ka, anak ko. Salamat talaga. Sambit pa ng ginang habang patuloy ito sa pag-iyak. Kahit na nangihina, agad na inikot ni Miko ang paningin niya sa kabuuan ng kwarto. Hindi kalaunan ay tumigil ang mga mata niya sa dalagang nakatayo sa gilid. Walang ibang nagawa ang dalaga kung hindi ang malungkot na ngumiti sa kanya na hindi naman niya magawang suklian. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o makakaramdam ng inis ng mga oras na yon. Nasaan ang sawa ko?
Mahinang tanong ni Miko, dahilan upang balingan siya ni Senyora Frances. Nasaan si Lira? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Dexie nang marinig ang sinabi ni Miko. May kirot siyang naramdaman sa dibdib niya at natitiyak niyang nararamdaman iyon ni Senyora Frances. Kaya naman mabilis niyang tinapik sa balikat ang anak na naghahanap sa wala. Huwag kang ganyan, Miko. Kakagising mo lang. Pagkatapos sasayangin mo na agad ang oras at lakas mo sa paghahanap sa mga taong wala namang kwenta. Pangaral nito sa kanya na ikinakunot ng noon ni Miko. Wala na si Lira. Ang sabi sa akin ng mga katulong na nakakausap niya, tuluyan na siyang sumama sa lalaki niya. Pagsisinungaling ni Senyora Frances sa anak. Walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang magkunot ng noo kasabay ng paglamukas niya sa kumot na nakabalot sa kanya. Napansin naman iyon ni Senyora Frances. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumikim kasabay ng paghawak sa kamay ng anak. Huwag ka mag-aalala dahil narito naman si Dexie. Si Dexie na ang bahala sa inyo ng iyong anak. Dagdag pa ni Senyora Frances bago ngumiti kay Dexie na ginantihan naman ito. Oo, kaya niyang magpakamartir para lang mahalin siya ni Miko. Ngunit hindi niya kayang magpakananay sa anak ni Miko sa ibang babae. Paano? Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho dahil meron siyang pamilyang binubuhay. Kakayanin nga kaya ng konsensya niya na pagtakpan ng lahat? Sa totoo lang ay wala na siyang balita sa bata. Hindi nga niya matandaan kung saang lugar niya ito dinala. Basta't ang natatandaan niya lang ay dinala niya ito malapit sa Riles. Habang patagal ang araw, mas lalo lamang nawawala ng pag-asa si Miko na muling makita ang anak niya. Wala silang maturong sospek sa pagkawala ng anak niya. Ni hindi niya nga naman masabing si Lira ang kumuha sa anak nila. Dahil mula nung malaman niya sa mga nurse na umaasikaso sa kanya na si Lira ang dahilan sa kung bakit siya buhay at masigla ngayon, hindi na ito maling nagpakita pa sa kanila. Ni hindi niya alam kung tuluyan na nga ba talaga itong sumama sa lalaki niya o baka naman nagkaroon siya ng problema mula nang tulungan niya si Miko sa operasyon. May kirot siyang nararamdaman sa puso niya noong mga oras na yon. Kaya naman, halos mapabalikwas pa siya sa pagkakaupo ng sandaling hawakan siya ni Dexie sa balikat. Mukhang ang lalim ng iniisip mo Saad ni Dexie na ikinabuntong hininga na lang ni Miko. Naroroon sila ngayon sa opisina niya at dapat ay nagtatrabaho siya. Hindi niya rin naman magawang mag-focus sa trabaho dahil animong paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang tungkol sa anak niyang may 7 taon na ring nawawala. May pag-asa pa ba para muli niyang mahagka ng batang ipinagkait sa kanya ng tadhana? May problema ba? Muling tanong ni Dexie, hinawakan ng dalaga ang balikat niya at naghatid iyon ng kuryente sa kanya, kaya naman mabilis niya rin iyong tinanggal na ikinakunot naman ng noon ng dalaga. Miko, gusto ko mapag-isa ngayon, Dexie. Sagot ni Miko sa kanya bago na pabuntong hininga. Marami ako iniintindi ngayon. Aniya pa. Dahil nga sa sinabi ni Miko, walang ibang nagawa si Dexie kung hindi ang kunot noong umismed bago niya iniwan sa opisina niya si Miko. Naroon at tahimik lang na inaabala ni Miko ang sarili niya sa trabaho nang sandaling matigilan siya nang marinig niya ang pagtunog ng intercom. Sir, ipapaalala ko lang po yung medical mission na kailangan ninyong daluhan mamayang tanghali. Saad ang sekretarya niya sa intercom bago ito namatay. Sa totoo lang ay wala pa sa mood si Miko. Simula nang mawala si Lira sa buhay niya at nang mawala naman ng aksidente ang anak nilang dalawa, doon tila ba nawala ng gana si Miko sa lahat. Andyan si Dexie at ilang beses na rin siyang niligawan ng dalaga para bumuo ng sariling pamilya. Ngunit kahit na anong pilit nito sa kanya, paulit-ulit siyang tumatanggi. Wala siyang ibang gugustuhin makasama kung hindi si Lira lang at ang anak nilang dalawa. Kung bibigyan lang talaga siya ng pagkakataon na baguhin ang lahat, pipilitin niyang baguhin ang lahat. Huwag lang umabot sa ganito ang mangyayari.
Kung hinayaan niya lang ba na magpaliwanag si Lyra at kung hindi niya ba pinaira lang selos at init ng ulo niya, ganito pa rin ba kaya ang kalalabasan ng lahat? 7 taon na ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Pero hanggang ngayon, naroroon pa rin ang guilt sa puso niya. Salamat po, Goff. Nakangiting saad ng batang binigyan niya ng relief goods na ikinangiti niya naman. Pinanood niya ang batang bulag na maglakad palayo habang inaalalayan nito ng ibang social worker ng bahay ampunan na pinuntahan nila para sa medical mission. Sa totoo lang ay isang bahay ampunan na iyon sa palagi nilang pinupuntahan noon pa man. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba may kung ano sa puso niya sa tuwing tutulong at bibisitahin niya ang bahay ampunan na iyon. Kayo po ang governor dito? Kuryosong tanong ng batang pilay na nasa harapan niya. Walang ibang magawa si Miko kung hindi ang pilit ang ngiting yumuko sa harap ng bata upang maglebel ang tingin na nilang dalawa. Ngayon ko lang po kayo nakita. Baka ngayon ka lang lumabas sa kwarto mo kaya ngayon lang tayo nakita. Sagot naman ni Miko bago niya ginulo ang buhok ng batang lalaki at agad na nagbigay ng relief goods na tinanggap naman ito. May regalo akong inilagay sa loob niyan. Sana magustuhan mo, iho. Ngumiti ng malungkot ang batang maliit sa kanya dahilan upang makaramdam pa ng pagtaba ng puso si Miko noong mga oras na yon. Salamat po. Ngayon lang po ako nakatanggap ng regalo buong buhay ko. Saad ng bata bago ito iika-ikang naglakad palayo, dala ang ibinigay ni Miko. Ilang segundo pang napako ang tingin ni Miko sa batang lalaki bago siya natigil sa pagtitig dito nang kinalabit siya ng panibagong bata na nasa harapan niya. Nagtuloy-tuloy ang mga medical mission na isinagawa ni Miko sa bahay ampunan na iyon. Kahit na papaano ay bahagyaring naibsan ng lungkot na nararamdaman niya noong mga oras na yon. Dahil sa pagpunta niya sa medical mission, matindi ang kagustuhan ni Miko na makatulong sa mga batang iyon. Hindi niya lang alam kung bakit, ngunit tila ba mas lalo lamang siyang nagkaroon ng interes sa pagtulong sa mga bata simula nang magkaanak siya. Kung nabubuhay lang ang anak ko, baka kaedad niya lang siguro kayo. Saad niya sa mic habang nagpapaalam sa mga bata ngayon, tuwang-tuwa sa maliit na regalong ibinigay niya sa mga ito. Sana magustuhan niyo ang regalo ni Governor Miko. Muli maraming salamat sa pagtanggap sa akin at sa team ko rito sa munti ninyong tahanan. Dagdag pa niya bago bitawan ng mic. Nagandaan na sana sa pag-alis si Miko, ngunit agad siyang natigilan nang tawagin siya ng isang social worker na nag-organisa sa medical mission na iyon. Gov, salamat po ulit sa pagbisita ninyo ha. Natutuwa po ang mga bata sa regalo ninyo. Nito sa kanya na ikinangiti niya na lang. Sigurado po ba talaga kayong aalis na kayo? Baka gusto niyo po munang magstay kahit ilang minuto lang. Darating din po kasi ngayon yung philanthropist na isa rin pong tumutulong sa mga bata rito. Baka gusto niyo rin po silang ma-meet. Gusto ko sana kaso marami pa akong ginagawang trabaho ngayon eh. May mga nakalinya pa akong meeting pagkatapos nito. Sagot ni Miko sa ginang dahilan upang nahihiya na lang itong mapatango. Babawi na lang ako sa susunod na maluwag na ang schedule ko. Saad na lang ni Miko bago siya ilang minuto pang nagpaalam sa ginang bago sila tumuloy ng mga kasama niya sa convoy. Eksaktong pagpasok ni Miko sa sasakyan ay siya namang pagbusina ng ibang sasakyan sa nasa likod nila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Miko. Alam niya sa sarili niyang iyon ang tinutukoy ng social worker. Gusto niya sanang paunlakan ang alok nito na magstay muna. Kahit na gaano niya kagustong manatili roon para sa mga bata, hindi niya rin naman magawa dahil sa trabaho niya. Andito na si Ma'am Garcia. Rinig niyang sigaw ng mga bata sa labas na hindi niya napinansin. Tumuloy na tayo. Utos na lang ni Miko sa bodyguard niya pagkatapos ay umalis na ang sasakyan. Sa kabilang banda, mabilis na tinanggal ni Lyra ang shades na suot niya at hindi niya naman maintindihan kung bakit sa kaalis lang na kotse agad na tumuon ang atensyon niya. Pakiramdam niya,
ay may kung ano sa kotse na yon na nakakuha ng atensyon niya. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam niya noong mga oras na yon. Pakiramdam niya ay nakaramdam siya ng lungkot habang pinagmamasan niya ang kotse na umalis. Ayos ka lang ba, Stephanie? Tanong ng ginang sa gilid niya dahilan upang nakangiting tumango si Lira sa kanya. Sa katunayan ay palaisipan para kay Lira ang lahat ng nangyari sa kanya may 7 taon nang nakakaraan. Naaksidente siya at iyon ang saad sa kanya ni Mrs. Garcia, ang ginang na tumulong sa kanya. Wala siyang alam sa kung sino siya nang maaksidente siya. Wala siyang alam sa tunay niyang pagkatao. At iyon ang dahilan sa kung bakit si Stephanie ang pangalan na ginamit niya hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon palaisipan pa rin sa kanya kung sino nga ba talaga siya. Kung anong pangalan niya at kung ano ba siya sa dati niyang buhay. May pamilya nga bang naghahanap sa kanya nang maaksidente siya may 7 taon nang nakakaraan? Ma'am Stephanie, long time no see po. Saad ng isang social worker na naging malapit na rin sa kanya noon pa man. Si Ella. Kamusta na po kayo niyan, ma'am? Maayos naman Nagtutuloy-tuloy pa rin sa therapy. Ngiti niya bago siya naupo sa gilid. Kayo, kamusta na kayo? May 2 taon din ako hindi napadpad dito Oo nga po Actually ma'am, may nakamiss po sa inyo. Saad pa ni Ella bago siya tumabi. Bumungad sa paningin ni Lira ang batang kinakalong-kalong niya lang nung una niyang punta sa bahay ampunan na iyon. Ang inosenteng manta agad ni Samuel ang napakaw sa kanya dahilan upang sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Lira. Samuel, natatandaan mo pa ba ako? Tanong ni Lira sa bata na unti-unti naman ito ang tinanguan kahit na bahagya pang nahihiya. Ako si Stephanie. Ako yung madalas na nag-alaga sa iyo noon. Kilala ko po kayo at hindi ko po kayo makakalimutan. Saad naman ni Samuel bago siya iika-ikang lumapit kay Lira at yumakap na ginantihan naman ni Lira. Hindi naman niya alam kung bakit ngunit tila ba bumuhos ang luha niya nung mga oras na iyon. Alam niya rin na kahit paano ay naging malapit na rin si Samuel sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila ba may kung ano sa puso niya sa tuwing nakakasama niya ang batang si Samuel. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa bata. Kapag natapos ang therapy ko, isasama na kita Saad ni Lira kasabay ng paglingon kay Samuel na inosente naman itong tinanguan. Natatawang pinunasan naman ni Lira ang luha sa mata niya habang nakatitig sa inosenteng bata. Malapit na kitang makuha. Ako na mag-aalaga sa'yo sa susunod na kita natin. Dagdag pa ni Lira. May puwang sa puso niya si Samuel. Pakiramdam niya ay buo siya sa tuwing kasama niya ang bata. At iyon ang hindi niya maintindihan. Ganun lang ba talaga ang nararamdaman niya dahil naging malapit na siya sa bata at naging saksi siya sa paglaki nito? O baka naman may iba pang dahilan sa kung bakit niya naramdaman ang lahat ng iyon. Patay na si Lira! Sigaw ni Dixie nang sandaling pagtalunan na naman siya nila ni Miko. Ilang beses ko bang ipapamukha sa'yo? Napatay na siya. Naiiyak pa nito ang dagdag. Bahagyang nakaramdam ng gulat si Miko noong mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit ngayon niya lang nalaman ang lahat ng ito. Madalas siya kung umasa na magkukrus muli ang landas nilang dalawa ni Lira. Ilang beses niya na rin sinubukang ipahanap ang dating asawa. Ngunit hindi man siya nagtatagumpay sa paghahanap dito. Ang buong akala niya ay tuluyan nang nagtago si Lira sa igawang pigilan ni Miko ang mga ngiti na lumabas sa labi niya. Para bang naaalala niya ang sarili niya sa maliit na bata. Ano namang iniisip mo? Tanong ni Miko sa kanya bago ngumiti sa bata na hindi naman ito ginantihan. May mga problema ka ba na kailangang ilabas? Wala naman po, Gov. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Sanay na po ako na walang pinagsasabihan ng mga problema ko. Ang kailangan ko po, lugar lang na pwede kong paglabasan ng ganito. Sagot ni Samuel sa kanya na ikinangiti na lang ni Miko. Bumaba ang mga mata ni Samuel sa braso ni Miko at halos mangunot ang noo ng inosenteng bata nang makita ang birthmark niya sa braso. Ang ganda po ng tattoo niyo, Gova. Ani ng bata.
Walang ibang nagawa si Miko kung hindi ang mangiti bago niya rin pinagmasdan ng birthmark na nasa braso niya. Birthmark ko iyan. Bata pa lang ako, meron na akong ganyan. Sagot ni Miko sa kanya. Para po bang ganito? Tanong ni Samuel bago niya ipinakita ang birthmark na kaparehong-kapareho ng kay Miko sa kamay niya. Agad na natigilan si Miko nang makita niya ang birthmark na nasa kamay ni Samuel. Kaparehong-kapareho iyon ang nasa kanya at alam niyang pareho iyon ng nasa anak niya. Bakit po pareho tayo ng birthmark? Maling tanong ni Samuel na animong kuryoso. Hindi na nagawa makasagot ni Miko dahil sa labis na gulat sa nakita at mas lalo lamang siyang natigilan ng sandaling may narinig siyang boses na pamilyar din sa alaala niya noon. Samuel, kanina pa kita hinahanap. Ani ni Lira bago ito natigilan nang makita ang dalawa sa bench na yon. Si Lira? Buhay siya? Buhay ang asawa niya? Pasensya na, naistorbo ko bang kwentuhan ninyang dalawa? Tanong ni Lira bago ito nakangiting naglakad sa dalawa. Si Samuel na hanggang ngayon ay kuryoso sa birthmark nilang dalawa at si Miko naman hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ikaw ba si Governor Miko de Jesus? Ako nga pala si Stephanie Garcia. Ani ni Lira bago niya inabot ang kamay na tinitigan lang ni Miko dahil sa lapis na gulat. Hindi tinanggap ni Miko ang kamay niya dahilan upang nahiya itong ibinaba ni Lira. Nice to meet you po, Gov. Sagot na lang ni Lira bago niya inilalayan si Samuel na hanggang ngayon ay nakatitig sa birthmark sa braso ni Miko. Tara na, Samuel. Inaayos ko ng adoption papers mo sa loob. Adoption papers? Gulat ng tanong ni Miko dahilan upang mapatingin sa kanya ang dalawa. Yes, Gov. Adoption papers. Apunin ko na po si Samuel. Sagot ni Lira sa kanya bago niya inaya si Samuel. Hindi na rin nagawa pa ni Miko na makapagsalita dahil sa gulat sa dalawang bagay. Si Lira na buhay pala at nagpakilalang Stephanie Garcia. At ang batang pilay na nakilala ni Miko sa ampunan na halos kapareho niya ng birthmark. Kaya ba ganito ang nararamdaman niya sa tuwing naririto siya sa bahay ampunan? Tadhana na ba ang kusang gumagawa ng paraan upang mapaglapit silang tatlo? He's not coming with you. Saad ni Miko, dahilan upang matigilan si Lira at agad na napabaling ng tingin kay Miko nang may gulat at pagtataka sa mga bata niya. Unless pumayag ka na sumailalim kami sa DNA tests. For what? Nagtatakang tanong ni Lira bago siya bahagyang natawa sa mga sinasabi ng gobernador na to. As far as I know, Samuel is an orphan. Wala siyang kinikilalang pamilya kaya siya nandito. Sagot ni Lira na para bang nakakatawang biro ang gustong mangyari ni Miko noong mga oras na yon. Huwag ka nga masyadong arrogante, Gov. Mawawala ng respeto sa iyo ang lahat kapag ipinagpatuloy mo yan. Para lang sa confirmation. Sagot ni Miko sa kanya dahilan upang mas lalo siyang mangunot ang noon ni Lira noong mga oras na yon. If it turns negative, sasama siya sa'yo. Pero kung positive na anak ko siya, willing akong mag-co-parent tayong dalawa. Nang dahil sa sinabi ni Miko ay hindi na iwasang matawa ni Lira. Ang buong akala ni Lira ay nawawala lang sa wisyo ang governor o kaya naman ay nantitrip lang ito sa kanilang dalawa ni Samuel. Pinalagan niya ang DNA tests na gusto ni Miko noong linggong iyon sa pag-asang nantitrip lang ito. Ngunit nang makita niyang positive ang DNA test, agad na bumagsak ang balikat niya dahil sa dismaya. Kayo po ang daddy ko? Mahinang tanong ni Samuel kay Miko habang nakatingala ito. Agad na nanubig ang mga mata ni Miko dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Lungkot, guilt sa pagkukulang sa anak. At higit sa lahat ay saya na hindi magawang pantayan ng kung sino man. Anak ko, mahinang saad ni Miko bago siya yumuko at niyakap ng mahigpit si Samuel na hindi naman ito kayang suklian pa noong mga oras na yon. Masaya ako mahagkan ka ulit, anak ko. Babawi si daddy sa'yo, ha? Babawi ang daddy mo sa'yo. Saad na lang ni Miko.
Walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang mapatingin sa dalawa na ngayon ay abalang-abala sa pagyakap sa isa't isa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba may kumurot sa puso niya habang nakatingin sa dalawa. Masaya siya para sa dalawa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may kurot siyang nararamdaman sa dibdib niya. Hindi kalaunan ay nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, kaya naman mabilis siyang napahawak sa pader nang sandaling mawala ng balanse. Nakita iyon ni Miko kaya naman agad siyang umalalay sa dalaga na hanggang ngayon ay animong nahihilo at may kung ano-anong memoryang nagfa-flashback sa isip niya noong mga oras na yon. Lira, ayos ka lang ba? Tanong ni Miko habang nakahawak sa braso ni Lira. Mabilis at nakakakilabot ang kuryentong dumaloy kay Lira noong mga oras na yon nang hawakan siya ni Miko. Sa takot na naramdaman, mabilis siyang tinanggal ang pagkakahawak ni Miko sa kanya na ikinagulat ng binata. Hindi ako si Lira. Stephanie ang pangalan ko. Singhal ni Lira bago niya tinitigan ng masama si Miko at agad nang umalis sa klinik na iyon nang may galit sa kanyang mga mata. Nang dahil sa nangyari ay alam ni Miko na may mali kay Lira. Noong mga oras na yon kaya naman nang sandaling mahawakan ng telepono, hindi na siya nagdalawang isip pa na tawagan ng private investigator niya upang imbestigahan ang tunay na katauhan ni Stephanie Garcia, ang pangalang ipinakilala ni Lira sa kanya. Sino bang batang yan? Tanong ni Senyora Francis nang sandaling makauwi ang dalawa. May dalang bag si Miko na naglalaban ng mga gamit ni Samuel noon. Halos umangat pa ang kilay ng ginang nang makita ang saklay na ginamit ng iika-ikang si Samuel nang maglakad ito patungo sa kanila. Hindi naman maintindihan ni Senyora Francis ngunit tila ba naalala niya si Miko sa katawan ng bata nang maliit pa ito. Sino? Apo mo, ma. Nagniningning ang mga matang pakilala ni Miko sa ginang. Dahilan upang naluluhang mapahawak ang ginang sa bibig dahil sa labis na gulat. Nahanap ko ng anak ko. Dagdag pa ni Miko na animong nakaka-proud para sa kanya ang mga nangyayari. Mabilis na tumakbo patungo si Senyora Francis sa binata upang yakapin ito. Mabilis niyang sinapong mukha ng bata at halos mapaiyak siya nang makita sa kamay ni Samuel ang birthmark na kaparehong-kapareho ng nasa apo niya noon. Doon tila ba bumuhos ang luha sa mga mata ni Senyora Francis nang sandaling makumpirma niya na apo niya nga ang bata. Kamusta na ang apo ko? Naiiyak na saad ni Senyora Francis bago niya muling niyakap si Samuel na walang ibang nagawa kung hindi ang gantihan ng yakap ng umiiyak na ginang. Hindi kalaunan ay bumaba si Dixie mula sa grand staircase at halos matigilan siya nang makita ang tatlo na nag-iiyakan. Doon ay tila ba muling bumuhos ang galit sa sistema niya. Lalo na nung mapagtanto niyang nahanap na ni Miko ang batang ipinatapon niya lang noon sa kasambahay. Saang lupalop ka na naman natagpuan ng daddy mo? Angil ni Dixie na inosenteng bata na ngayon ay animong hindi maintindihan kung anong sinasabi niya noong mga oras na yon. Ipinatapon na kita sa malayo. Pagkatapos ay nakabalik ka pa rin? May dugong sa pusa ka rin ba? Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Dixie sa nakasaklay na paa ni Samuel, dahilan upang mas lalo siyang mapangisin ng mga oras na yon. Sa bagay, hindi ka nga pala magiging pusa kung kulang yung mga paa mo. Kahit na saang lupalop pa kita dalhin at itapon, makakabalik ka pa rin. Kahit may diferensya pa yung mga paa mo. So, it was you. Putol lang isang boses sa likuran ni Dixie. Dahilan upang bahagyang matigilan ng dalaga noong mga oras na yon. Dahan-dahan siyang bumaling ng tingin kay Senyora Francis at halos manlaki ang mga mata niya nang isang mataas at masakit na sampal ang iginawad nito sa kanya. Dahilan upang bahagya pa siyang mawala sa balanse. Ikaw ang dahilan sa kung bakit nawala ang apo ko. Hindi na rin ako magtataka kung aminin mo man sa akin na ikaw rin ang tao sa likod ng pagpapalason kay Lira noon. Angil ni Senyora Francis, dahilan upang tumulo ang luha sa mga mata ni Dixie dahil sa nangyari. Hindi ko alam na nagpapasok ako ng ahas sa pamamahay ko.
Kung alam ko lang na ikaw ang tao sa likod ng lahat, sana matagal na kitang pinatahimik bago ka pa man nakagawa ng masama sa mag-ina ng anak ko. Walang hiya ka, Dixie. Angel pa ni Senyora Frances. Nang dahil sa mga nalaman ng ginang, hindi na rin naman nagtaka pa si Dixie nang sandaling makarating ito kay Miko. Si Miko na rin ang kusang nagpalayas kay Dixie nang makauwi siya. Hindi na rin naman siya nagpadala pa sa pagluhod, pag-iyak at pagmamakaawa sa kanya nito na animo humihingi pa ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Bakit niya bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng babaeng sumira sa kanilang mag-asawa? Naglayo sa kanya sa anak niya at may plano pang gawa ng masama ang anak niyang ngayon niya lang ulit nakasama. Nang magkaroon ng sapat na ebidensya at nang sandaling isiniwalat ng katulong na binayaran ni Dixie noon ang lahat, animong naging matibay na ang mga ebidensya na hawak ni Miko para lang makasuhan at mapakulong si Dixie. Habang abala sa pag-aasikaso si Miko sa lahat, naging abala naman si Senyora Frances sa pagbawi at pag-aasikaso sa apo niya. Halos maiyak nga rin siya nang malaman mula sa private investigator nila na napunta si Samuel sa bahay ampunan nang may makapulot sa kanya sa gilid ng riles ng tren. Nito na lang din nagkaroon ng problema si Samuel sa paglalakad nang malaglag ito sa puno ng santol sa bahay ampunan. At iyon ang isa sa mga dahilan sa kung bakit pilit silang nagpupunta sa doktor at physical therapist upang magamot pa ang paglalakad ng bata. Mahilig ka pala sa santol, iho. Ani ng ginang habang pinagbabalot niya ang apo na ngayon ay panay sa pagkain ng prutas. Parehong-pareho talaga kayo ng tatay mo. Alam mo bang nung maliit pa yan, kung saan-saang lupalo pa kami nakarating para lang maghanap ng puno niyan. Hindi titigil yan sa kakaiyak hanggat hindi nakakakain ng santol. Spoiled po pala si Daddy, sagot ni Samuel, dahilan upang matawa si Senyora Frances. Aba, hindi lang spoiled, iho. Spoiled na spoiled. Huwag kang mag-alala, Samuel. Dahil magiging spoiled ka rin ngayon, lalo na't kaisa-isang apo lang din kita. Ibibigay ko sa'yo lahat ng mga bagay na gugustuhin at hihilingin mo sa'kin. Sagot ni Senyora Frances sa kanya bago na nahimik. Kung nandito lang siguro ang nanay mo, baka isa pa yon sa nagsuspoil sa'yo. Natigil silang dalawa sa kwentuhan, nagmang-ring ang doorbell sa labas. Pansamantala munang iniwan ni Senyora Frances ang pagbabalat ng santol bago siya nagmadaling nagtungo sa gate upang unahan ang mga katulong sa pagbate at pagsalubong sa doktor ni Samuel. Sa halip ng physical therapist ang bumungad sa mga mata ni Senyora Frances, nang pagbuksan niya ito ng gate, ang pamilyar na mukha ni Lyra ang bumungad sa kanya na halos ikalaglag ng panga niya sa gulat. Magandang araw po, ma'am. Nandyan po ba si Miko? Tanong ni Lyra sa kanya dahilan upang mas lalo lang magulat si Senyora Frances ng mga oras na yon. Ako nga po pala si Stephanie Garcia. Alam po ni Governor Miko na bibisitahin ko si Samuel. Dahil sa gulat ay hindi na nagawa pang makakibo ni Senyora Frances noong mga oras na yon. Mabuti na lang at agad na lumabas si Miko at siya nang nagpatuloy kay Lyra sa loob. Hindi kalaunan ay agad na bumaling ng tingin ang ginang sa anak na hanggang ngayon ay may ngiti pa rin sa labing nakaukit. Si Lyra? Buhay si Lyra? Gulat na tanong ni Senyora Frances na mahinang tinanguan ni Miko. Paano nangyari? Paano? Ang sabi sa akin ng private investigator na inutusan ko. Nang nag-donate ng dugo si Lyra sa ospital noon, aksidente pala siya. Nasabi rin sa akin ng doktor niya na nawalan siya ng alaala dahil marahil sa labis na stress at nagkaroon din siya ng concussion nung mabagok ang ulo niya sa aksidente. Hanggang ngayon, uma-attend siya ng therapy sessions. 2 taon siya sa States at dito na siya naisipang ipagpatuloy ang gamutan. Paliwanag ni Miko. Hindi pa naging malinaw kay Senyora Frances ang lahat, ngunit nang makasama niya si Lyra at kung paano nitong inasikaso si Samuel, doon lang naging malinaw para sa kanya ang lahat. Hindi nagtagal ay unti-unting bumalik ang alaala ni Lyra. Wala na siyang plano na muli pang makipagbalikan kay Miko. Ngunit dahil kay Samuel na paulit-ulit ding nakikipagtulungan kay Miko, hindi kalaunan ay unti-unting naging palagay muli ang loob nila sa isa't isa.
Naging maganda ang buhay ni Lira sa pangangalaga ni Mrs. Garcia. Ang matandang tumulong sa kanya nang maaksidente siya nito sa ospital. Ito rin ang gumamot at nagpaaral sa kanya noon, kaya naman ang pagtulong ni Lira sa pangangalaga sa negosyo nito ang naging tulong niya sa ginang. Happy birthday, Samuel! Ngiti ni Lira kasabay ng paghalik sa pisngi ng anak at muli nitong niyakap. Sa totoo lang, nang bumalik ang alaala ni Lira, hindi maibsan ang tuwa niya nang maling magkasama ang anak. Si Miko naman ay hindi rin mapagsidla ng saya ng sandaling muli niya makita ang mag-ina. Lalo na ngayon na pinatawad niya si Lira sa nagawa niya nito noon at nang muli siya nitong bigyan ng pangalawang pagkakataon. Buo na ang pamilya niya at wala na siyang ibang mahihiling pa kung hindi ang makasamang mag-ina niya habang buhay. Anong wini-wish mo, anak? Tanong ni Miko sa kanya bago niya hinagka ng mag-ina niya. Bahagya pang nagulat si Lira nung una, ngunit di kalauna na ngumiti na lang siya kay Miko. Pwede mo bang i-share sa amin? Tumango si Samuel sa kanila at matamis na ngumiti. Nagpapasalamat lang po ako dahil sa wakas ay nagkasama na tayong tatlo. Kompleto na pong pamilya ko. Sagot ni Samuel bago ito muling natahimik at napalitan ng lungkot ang kanyang mga ngiti. Ang gusto ko na lang pong hilingin ngayon ay ang magbalikan kayo ni Mama. Bahagyang nagulat naman ang dalawa bago sila unti-unting napalingon kay Samuel at ngumiti. Well, honey, saad ni Lira bago niya ipakita ang kamay niya na may singsing kay Samuel na ngayon ay unti-unti nang nalalaki ang mga mata sa gulat. Wish granted, magpapakasal na kami ng dati mo sa susunod na buwan. Saad ni Lira dahilan upang mapayakap na lang si Samuel sa kanilang dalawa dahil sa labis na gulat. Dahil nga sa maraming kakilala si Samuel, idagdag pa ang mga tauhan ni Mrs. Garcia na puno ang mansyon sa mga tawanan at kwentuhan ng mga bisitang dumalo sa unang kaarawan ng anak nila sa mansyong iyon. May 6 na buwan na rin ang nakalipas simula nang mangyari ang lahat at nang mag-cruise ang landas nilang tatlo. Iyon na rin siguro ang hudyat para kay Señora Frances upang makausap ng personal ang babaeng minsan niya na ring hinusgahan noon. Lira, tawag ng ginang sa dalaga dahilan upang bumaling ito sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Kahit na nag-aalangan ay walang ibang nagawa si Lira kung hindi ang tumango sa pakiusap ng ginang. Aminin niya man o sa hindi, simula nung bumalik ang alaala niya, hanggang ngayon ay may lihim pa rin siyang inis at tampo sa ginang. Kahit na anong gawin niya, hindi pa rin nawawala ang tampo na iyon, kaya naman minsan ay nakakaramdam pa rin siya ng ilang sa tuwing nakakasama niya ito sa iisang lugar. At ganoon din naman ang ginang sa kanya. Hindi kalaunan ay nagtungo silang dalawa sa garden. Sa garden kung saan siya nito unang ininsulto noon. Mong bumalik kay Lira ang lahat ng masasakit na karanasan niya sa biyanan nang mapadako sila sa parte na iyon at hindi iyan nakatakas sa paningin ni Señora Frances. Gusto ko sana humingi ng paumanhin sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa iyo noon. Panimula ni Señora Frances nang sandaling maupo sila sa bench na naroon. Wala namang ibang nagawa si Lira kung hindi ang tahimik na lang na mapayuko habang inaalala ang lahat. Alam ko naging makasarili ako para sa anak ko. Naging mahigpit ako at hindi ko nagustuhan lahat ng mga nangyari dati. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo noon. Magmula sa nilait-lait kita hanggang sa sinaraan kita kay Miko. Pinuno ako ng galit at dismaya dahil sa mga naging desisyon ng anak ko. Pero pinagsisisihan ko lahat ng iyon. Ang buong akala ko isa ka sa mga probinsyanang gagamitin lang ang anak ko para sa pera at pangalan niya. Ang akala ko masamang tao ka rin. Hindi mo rin ako masisisi dahil pinaprotektahan ko lang din naman ang anak ko. At may naging trauma na rin ako sa mga probinsyanang iyan dahil sa ganyang nawala ng tatay si Miko. Ang akala ko wala kang pinagkaiba sa kanila. Lira, buhat ang nalaman ko sa mga nurse noon, ikaw ang sole donor ng dugo na ibinigay kay Miko nung naoperahan siya. Taon ko lang napagtanto na iba ka.
ibang-iba ka sa mga nakilala ko dahil totoong may malasakit ka sa anak ko. Mahal ko po si Miko, ma'am. Alam ko. Sagot ni Señora Frances bago ito bumuntong hininga at marahang hinawakan ng magkabilang kamay ni Lyra ng mga oras na yon. Sana hindi pa ito ang huli upang mapatawad mo ako, Lyra, sa lahat ng mga nagawa ko. Sana hindi pa saradong pinto mo sa pagpapatawad sa akin, Lyra. Kasi sa totoo lang, gusto kong bumawi sa inyo ng apo ko. Kahit papaano ay bahagyang naibsan ng tampo ni Lyra nung mga oras na yon. Wala naman siyang ibang hangad kung hindi ang marinig ang paghingi ng paumanhin ni Señora Frances. Kaya nang marinig iyon, maluha-luha siyang tumango, dahilan upang maluha na rin ang ginang nung mga oras na yon. Pwede ba katang yakapin, anak? Tanong ni Señora Frances, dahilan upang naluluhang tumango si Lyra sa kanya bago sila nagyakapan at nag-iyakan ng tanghaling iyon. Tulad ng pangako ni Señora Frances ay bumawi siya sa dalawa. Naging mabuting ina siya sa tatlo at hindi iyon maipagkakaila ni Lyra. Tila ba muling nagkaroon ng buhay ang mansyon na minsan na ring naging tahimik sa pagkawala ng dalawa. Mas lalo ding sumaya ang lahat, lalo na ng eksaktong ikasal ang dalawa. Doon nila nalaman ang balitang buntis si Lyra sa pangalawang anak nila ni Miko. Hindi rin kalaunan ay unti-unti na rin nakapaglakad ng maayos si Samuel at dahil iyon sa mga tulong at suporta ng buong pamilya niya at ng mga doktor na tumulong sa kanya. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, Lyra. Mahinang saad ni Miko bago niya niyakap si Lyra at si Samuel na ikinangiti naman ng mga ito. Kahit na naging madilim ang nakaraan nila at kahit na pinaglayo sila ng tadhana, hindi pa rin iyon ay naging dahilan upang hindi nila bawiin ang mga araw at panahong nawala sa kanila nang dahil sa isang simpleng kasinungalingan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!